everyone, I'm back again at Belle's Kitchenette. Today, magluluto po tayo ng rice kabsa. So, ano ang rice kabsa? Ang rice kabsa po ay number 1 ding pagkain sa Middle East. So, ito na. Ginagawa ko yung soak rice. First step, magbabad po kayo ng 20 to 30 minutes na rice. Actually, dapat po basmati rice. Pero, syempre, pandemic ngayon, kailangan economical yung ating lulutuin. So, kahit yung bigas lang po na nasa bahay natin. Basta wag lang po yung mga lata, katulad na Angelica, di ba mga lata siya isaing. So, ang wag-wag, ang long grain, pwede po natin siyang gamitin. Kapalit ng basmati rice. Kasi ang basmati rice, alam nyo na, expensive po siya. So, first thing to do, habang nakasok ang ating rice, nagpakulo na ako ng tubig dito. Ayan. Lagyan mo siya ng oil and salt. And then, after kumukulo na yung rice, yung tubig, pwede na natin ilagay ang ating soft rice. Ayan. Lagyan natin lahat yan. Okay. Ayan. So, 3 cups lang po yun. 3 cups ng regular na ating pantakan ng bigas. And then, ang kailangan lang po natin sa rice kabsa is chicken. Inatik ko siya sa quarter. Yan. Bali, isang buong chicken lang po siya na hindi naman siya jumbo, kundi yung mga medium size. Pwede rin po siyang small size gamitin lang. Depende po ito sa kung ilan po kayong kakain sa bahay nyo. And then, meron po tayong mga powder na pang seasoning dun sa ating chicken. So, ipapaliwanag ko kung ano po yung mga mix na powder na yon. Bago ang lahat, haluin po muna natin ang ating rice. Ayan. Ayan. Konti lang po, para lang mahalo siya. And then, cover na muna natin. So, pasensya na po at medyo maano ang aking kusina. Dahil katatapos lang po namin magluto ng orders na pizza, medium size with taco overload flavor and pansit bilao ni Belle's Kitchenette. Siyempre, ang aking special na pansit bilao na maraming nagkakagusto at paulit-ulit na ino-order. So now, ito na po ang ating mga ingredients para sa ating rice kabsa. Quarter chicken, cut in quarter. Tomato, onions, garlic, and ginger paste. Ayan, ginger paste. And then, ito po ating powder, which is turmeric powder, chili powder, paprika, and pepper, and salt to taste lang po siya. Konting-konti lang na pinch ng salt. So, imimix nyo lang po siya. Then, after mix po ng ganito, na-mix na siya kanina. So, imamassage po natin siya sa chicken. Para ang ating chicken ay maging malasa. So, wait lang po wala kasi akong cameraman. So, sariling sikap po tayo. Ayan. Di kita ang ating chicken. Ayan. Ayan. Ito po. Massage po natin. Ayan. Ayan. Massage nyo lang po siya ng ganyan. Ayan. Ayan. Isa naman. Actually,
Itong lutuin po na to, para lang sa mga masisipag magluto. Kasi kung ikaw po ay tamad magluto at mainipin, sigurado po na hindi ito lulutuin. Pero sa mga mahilig magluto at gusto maka-experience kung ano nga ba ang lasa ng rice kabsa, pagtiyagaan nyo pong panuurin at nang matutunan nyo siya. So, ito po pangunahing pagkain sa Middle East. Pwede rin po siyang beef, pork, or chicken. Pwede rin po siya sa shrimp. Mga seafood, pwede din po siya. Isda, pwede din po siya. Conforme lang po sa pagluluto para hindi malansa, no po. So, ito. So, meron pa nga pala ako nalimutan dito sa ating ingredients. Ang ating bay leaves. Kailangan po natin yung bay leaves, tsaka yung mga seeds. Pero mamaya ko na po ipapakita sa inyo yung mga seeds natin na kailangan. Para medyo matandaan nyo po kung ano yan. Okay. Ayan, wash lang po tayo ng kamay. After po niyan, ito na po ang itsura ng ating chicken. Ayan. So, set aside po muna natin ang chicken natin. Takpan po muna natin. Ayan. Cover. Para hindi lang natin. So, now, i-heat na po natin ang ating kawali. Ayan. Magluluto na po tayo ng onions. So, yung onions po, una natin gagawin is i-brown lang po natin siya. Igigisa natin siya hanggang sa mag-brown na siya. Ayan. Uy, may mga alaga ngayon ah. Nakulo na po ang ating rice. So, hayaan lang natin siyang kumulo. And then, huwag niyo po masyadong haluin kasi kaya ko lang po inahalo para hindi siya dumikit dun sa ilalim ng ating kaldero. Kasi po, pag hinalo-halo natin, is madudurog na siya yung haba po ng mga bigas, mawawala na. So, now, hintayin lang po natin siya maluto. And then, gagawin na po natin yung ating rice kabsa. Of course, ang ating yan, the onion. Hintayin lang po natin siyang mag-brown. Okay, now, see this one. Pag ganito na siya, ang ating onions, it's okay na. So, i-boost lang po muna natin. So, kailangan natin ng strainer. Okay. Kailangan natin ng strainer. Ayan. So, yung mantika naman po, pwede natin siyang ibalik sa kawali. Pagka-strain po natin ng onion, pwede natin ibalik ulit ang ating mantika sa kawali. Then, dagdagan lang po natin para sa chicken natin. Ang
Ang rice kabsa po at ang chicken biryani is halos similar siya sa kung paano siya lutuin. Meron lang po silang pagkakaiba. So, ipa-fry ko po ang aking chicken. So, ready na ang ating chicken na minasage kanina sa turmeric, paprika, and pepper. Sabi ko nga sa inyo, kailangan matyaga po kayo kapag ito ang inyong niluto. Ayan. Papa-fried natin yan muna. Okay? So, check natin yung ating rice. Kung okay na siya at pwede na siyang i-drain. Ayan. Pwede na po. Pwede po. Pwede na natin siyang i-drain kasi malambot na siya. Natin. Okay, now, igigisa naman po natin ang ating pang sauce dun sa ating rice kabsa. So, we have here garlic. We have garlic and ginger paste, and then tomato. Tomato sa Middle East. Okay. Igisa po natin yan. Habang ang ating chicken ay nakasalang. Tsaga-tsaga lang tayo sa pag-video. At wala tayong taga-video. May extra ako ngayon dito. Say hi na! Hello! Naggagawa siya ng pagkain ng aming Papa Bear. Oh. Bulaklak ng kalabasa. Kasi yung sabi ko nga sa inyo, ang aming Papa Bear is kailangan hindi siya masyado sa mga oily food at mga karne. Kasi nga po siya ay diabetic na. And then ilalagay natin ang ating ginger and garlic paste. Pwede ba yan, nak? Alam ko nasira na yan eh. Okay. Hindi natin lahat yan. So again, ginisa ko po yung bawang, ginger and garlic paste, at saka ang ating kamatis. Saute lang po natin. And then, check naman natin ang ating chicken. Ang ating chicken. Ang ating chicken. Tingnan niyo kung ano yung gawa ng aking anak. Naawa sa akin yung anak ko kasi nahihirapan ako. I-check niya yung kung ubra ang ating camera stand. Okay ba? Pahiga ma. Pwede naman siguro pahiga. Maglagay din po tayo ng ating bell pepper. Optional po yan. Kung gusto nyo lagyan ng bell pepper o hindi, pwede po. So ako naisipan ko saan lagyan. Dahil ang inyong cooking ina ay mahilig sa invented na pagkain. Oh, natin bango. Ang bango-bango na po dito sa aming kusina.
kaya dyan? Hindi ako maano. Sobrang bago. Sobrang baba. Sige, ganun din hawakan ko rin. Ano bagay, pwede. Kasi pagka ano, pwede ko siya ilapat. Taas mo na lang siya. Yan. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Very good, very good, very good. Ayan, so, habang nagigisa tayo at nagpa-fry, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ating mga seeds na kailangan. So, kailangan po natin ng, bakit parang itim ko dito? Ganun joke. Dati na may itim. Kailangan po natin ng bay leaves. Yan. Tapos, meron po tayong cinnamon. Tingnan natin. Meron tayong cinnamon. Bay leaves. Dried bay leaves. Ano pa ba? Cloves. Ayan. Ayan yan. Yan. Ayan. Ayan siya. Siguro mga 5 pieces siya. Ayan. And then, ang ating cardamom. Cardamom seed. Kahit mga dalawang pirasong cardamom seed. And then, ang ating mga coriander seeds. Marami po yung coriander seeds. Siguro mga 1 teaspoon siya. So, minix ko na siya lahat dito para mamaya is nalagay na lang natin doon sa ating lagay natin sa ating ginigisa. Ayan. Para sa sauce ng ating rice salsa. So, lagay natin siya. Yeah. Angat na lang natin ito. Ayan. Ating rice salsa. Pasensya na po natin yan. At least ito lang siya inahawakan. Thank you na. So, maglalagay na tayo ng tomato paste. Mamaya ko na lang po i-recap yung ating mga ingredients na po. Kasi kanina, wala akong assistant. Kaya, nahirapan ako. Hawak ko siya. O ngayon, kalapag na siya. So, lalagyan lang po natin siya ng tomato paste. Tomato paste na kahit mga 1 tablespoon lang po siya. Hindi. Balak mo sa papa. Bango. Bango ba na? Mabango na raw, sabi ng apo ko. Ayan na po mukhang haggard yung inyong inang lingkod. Katatapos lang namin magluto ng aming orders. Kaya ayan, ang aming pananghalian is late. Hi. Tingnan na natin ang ating chicken. Ayan, pwede na po siyang hanguin. Lagyan lang po natin siya sa isang Papa, okay. Hindi na pare Bakit ba ito ni? Parang kami Ay, hindi. natutuwa na naman ang aking apo dahil meron na naman silang kakainin masarap. Then after po ng ating tomato paste, lalagyan na po natin sila ng chicken masala. Masarap po namin. Masarap po namin. So, ang ating chicken masala po is mabibili siya sa store na. Actually, meron na po tayo mga biryani powder and masala dito sa ating mga grocery, no? Dahil kasi
ang mga Pilipino natututo na rin po kumain ng mga pagkain ng Middle East. Kasi tipid po siya. Sa totoo lang po, sabi nila nakakadiri daw yung pagkain kasi halo-halo, pero hindi po yung totoo. Pag natikman niyo po, depende po yun sa nagluluto. So, sa ngayon po, popular na rin siya dito sa Pilipinas, lalo na po ang rice biryani. Pero papanoodin ka nito yan. Ang saan kasi? Dito sa ano. So, ito na po ang itsura niya, ang ating sauce. Kapag ka nag-isa, so parang madilim siya, anak. Dumilim siya. Oo, hindi siya makita. Ako na lang mag-a-adjust. Lapag mo, anak. Dumilim po ang ating camera. So, ito na siya. Ito na po siya. Ako na lang po mag-adjust kasi dumilim eh. Dumilim. Yeah, biryani. So, dadagdagan lang po natin siya ng konting oil nun galing dun sa fried. Kasi nagprituhan natin. Para hindi po siya mag-dry. Ayan. So, ready na po ang ating dry sauce kabsa. Yeah! Tingnan natin. Ay, ay! Set aside lang po natin siya, no? Ayan. So, ang chicken, hintayin lang po natin ang ating chicken. Uy, tangkad ko na. Hindi ko abot. Tangkad ko na. Matangkad lang ako. Hindi na po siya. Matangkad na talaga ako. So, excited na naman po si Chloe sa ating pagkain today. Ayan. Kumawas na tayo ng ating karat. Habang nagluluto po, ugaliin ang pagliligpit ng kalat para hindi po marumi ang ating kusina at hindi maraming tambak na gawain. Ayan. So, nagtataka kayo bakit po ako natutong magluto ng mga ganitong lutuin ng Middle East? Kasi po, dati po akong OFW worker. So, naging cook, first time na work ko po is, what you call this? English tutor ng dalawang bata. Pero, hindi po ako nagtagal doon dahil nga po, in-applyan ko is English tutor and yaya. Okay lang po sana kung ganun. Kaso po kasi hindi ako sinwerte sa aking amo. Nananakit po yung dalawang batas. So, ang nangyari is umalis po ako doon sa aking unang employer. So, napunta ako sa ibang employer ulit na which is cook. Naging cook po ako doon. So, doon ko po natutunan lahat ang pagkain ng mga niluluto sa Middle East. Kaya natuto po ako nito. Rice kabsa, chicken biryani, matbush, and so on and so on, etc. mga pagkain nila. So, paggagawa ng shawarma, so mga ano nila doon, roti. So, doon po ako natuto. Kung inyo pong gustong malaman, kung ibigay lang pong malaman. So, nagbigay lang po ako ng konting trivia sa aking past life. Po, ang pagluluto po nito is talagang tiyagaan kasi nga po may proseso siya. Meron siyang step by step. Pero kapag naluto naman na po siya, sobrang sarap po talaga. Promise. Di po kayo bibiguin. Talagang super sarap talaga siya. So, again, hindi niyo po kailangang bumili ng basmati rice kapag magagawa kayo ng biryani or kabsa kasi pwede naman po yung ating bigas dito na
mga buhagag. Basta mga buhagag po na rice is pwede naman po. So, para mas economical po siya, mas mababa po yung kanyang expenses. And pwede nyo rin po siya pang negosyo. Natulad ko, pinapa-order ko rin po ang chicken biryani. So, ngayon yung rice cup sa totoo lang po, kaya ako nagluto ngayon para sa lunch namin. So commercial ko rin po siya. So, yun po yan. So, binibenta po namin siya per serving. So, 90 pesos per serving. With chicken na po siya. Instant lunch meal na po siya. May kanin na, may chicken na. And then, may side dish po siya na kumbaga is salad po. Meron siyang lemon, pepper salt salad na lettuce and cucumber with tomato and onions. So, yun po yung kanyang side dish. And then, masarap po kasi talaga ang ating rice kabsa, lalo na kung meron siyang sauce na tomato sauce na may tawag sila dyan, nalimutan ko na kasi pero ginigisa lang naman po yun, yung kamatis, sibuyas, bawang, inimix nyo lang siya, gisa nyo lang siya, and then gamitan nyo lang po siya ng blender so para maging pino siya sa maging saucy talaga siya. So yun po, pagkakain kayo, yun po ang kanyang katerno. So next time gagawin ko po yun, papakita ko sa inyo pa paano siya. Kasi sa ngayon, kulang na po yung time at baka nagugutom na yung aking mga alipores dito sa bahay. Kasi yun nga, na-late yung lunch namin dahil katatapos lang namin mag-deliver ng aming pizza, medium size pizza, taco overload, and ang aming pancit dilaw special na meron po siyang liempo sa ibabaw. So, makikita nyo rin po yan sa mga picture na ipinapost ko. So, follow lang po kayo and subscribe. Like and subscribe po sa aking YouTube channel, Bell's Kitchenette. And then, marami po kayong matututunan ng mga lutuin na hindi nyo kailangan gumastos na malaki para po makakain kayo ng masarap. Hindi, budget lang po pero mas masarap. Ano, tingnan natin ang ating chicken. Ayan. Matalsik siya. Okay, guys, set-aside muna natin itong ating pan-rice. Hello. Sa mga makakapanood po nito, try nyo po siyang lutuin para sa inyong pamilya. Huwag lang po kayo maiinip sa pagluluto nito. Dahil sadya po talaga maproseso. Pero kapag natikman nyo na at sulit naman po yung inyong pagod sa pagluluto nito. So, by the way, kung hindi nyo po nalalaman, mahilig po talaga ako sa kusina. Dahil nung mga bata pa po kami, mga kapatid ko is, ako po laging nasa kusina. So, batang kusina po ako. Dahil yung aking nanay, yung mama ko po, is dati may karinderya. So, dati po kami may karinderya. Located po sa Kalaklan, sa Riverside. So, ako po mahilig sa kusina, tagahiwa. Hihiwa ako and then pinapanuulan ko yung aking ina kung paano magluto. Kaya po, bata pa lang ako, mahilig na akong magluto. Yan po. Medyo okay na po yung ating chicken. Ayan. Napakasarap po nito. Promise ko. Bango na po yung bahay. Naamoy na namin yung bahay. So, ngayon ihahanda ko na po yung ating header or caldero.
Ito po yung pinagpakuluan ko kanina, pinaglutuan ko ng bigas. So, lalagyan lang po natin muna. Init lang po natin siya ulit. So, yan, ito na po yung rice kanina. Ayan, hindi makita. Ayan na po ang ating rice. Dinrain ko na po siya para po mailagay natin dito. So, nalagay lang po natin siya. Ayan. Ayan. Naku, ang sarap. Promise. Promise. Ang sarap. Hindi nyo ba alam cook dati si Mami? Ayan. Ay! Sorry. Sorry, ma'am. Okay. Half lang po muna nito. Half lang po muna kasi ilalagay po natin ang ating lalagay po natin yung ating chicken po like kanina. Lalagay lang po natin yan. Ayan. Ayan ang ating chicken. Ayan. Lalagyan po natin Bango. konting oil. Oil. Konting foil. Oil. Joke na. Ayan po. Hindi foil. And then last, yung ating po natitirang rice. Buhay. Ay, babuhos na lahat. Hindi nyo ba alam? Sa isang araw nauubos namin yung ganyang kanin. Ayan. Opo, hindi po yun kwento lang ng apo ko. Totoo po yun, nauubos po nila to. Kapag nagluluto po ako nito, is nauubos po talaga nila. Okay. So, ganito rin guys yung pagluluto ng biryani. Yun nga lang, meron po siyang ibang proseso na ginagawa. So, next time po, ipapakita ko sa inyo kung paano po ang pagluluto ng biryani. So, yung natitira po nating sauce, Lalagay natin sa ilalagay kanin. din po natin siya. Kanin. Oh. Umima. Sarap. Yummy. Then, kung hinahanap niyo po yung ginawa natin kaninang onions, Ay. eto po siya. So, ilalagay ko po siya dito. Sibuyas. Sa ibabaw lang po siya, toppings. Toppings. Parang sakit. Toppings. Parang sakit. Toppings. Ayan. And then, eto po. Which is ang ating saffron. Ay, sorry. Ang ating saffron. Saffron po siya. Lalagay po natin siya sa ibabaw, saffron and oil. Kala ko chili oil. Ayan. So, yan.
tatakpan na po natin siya. So, yung nilagay ko po is saffron. Additional saffron lang po. Ayan. So, okay, check na natin guys yung ating. So, ito po ang itsura niya kapag nasa kaldero na siya. So, ayan. Ayan po siya. Bango. So, iniin lang po natin yan. Diba? Sabi ko na, iniin eh. Iniin na po natin. And then, after po niyan is kakain na muna kami. Mamaya na lang ulit. So, mamaya po guys, papakita ko sa inyo ang itsura niya. Ano po? Kumakain na po kami. So, basta ngayon, bibigyan ko po kayo ng trivia again. Hindi po kailangan ng basmati rice o anumang mamahaling bigas para po makapagluto tayo ng masarap na rice kabsa. Kundi, pwede po basta wagwag. Basta lahat po ng bigas na buhaghag. Kumbaga, yung hindi siya lalagitin. So, pwede po siyang gamitin sa ating rice kabsa. Okay, and then, lagi nyo pong i-ready yung ating masala kasi number 1 po siyang ingredients ng ating rice kabsa or ng biryani, chicken masala or any basta any masala po yan. So ang masala po is pinaghalo-halong seeds. So kaya hindi po siya nakakatakot kainin na sinasabi po na masyado maraming spices, herbs, nakakatakot na kainin kasi mamaya magkasakit. So, hindi po totoo yun. Kasi po, organic po lahat ang masala. So, nagmula po siya sa turmeric, nagmula din po siya sa cardamom, nagmula po siya sa coriander, nagmula po siya sa, ano pa ba yung isa? Cloves. Pinaghalo-halo lang po siya. Kumbaga, gin-grinder lang po siya. So, yun po ang kaya naging masala siya, no? Yun po siya. So, hindi po siya, what we call this? Synthetic ba yun? I mean, yung, kumbaga, Matatakot sa inyo. oo, yung nakakatakot kainin. Nakalimutan ko kung ano doon. So, organic po siya. So, hindi po siya nakakatakot kainin. So, maganda rin po siya sa katawan. Hindi siya lason. Hindi po siya lason. Hindi po kayo malalason. Kasi yung iba sinasabi nila, ano ba yan? Ba't ang dami-daming halo? Ganyan, ganyan, ganyan. Baka ano may ano ng lasa. Pero hindi po. So, masarap po talaga siya. Hindi kayo mamamatay dyan. Hindi kayo matutulog. And, may niluluto po kasi ako para sa pagkain ng aking ama. Aking palalabs na si Daddy ba? Bradley nung makatunaw. Nagugutom na. Nag-shout-out na siya ng alas 12 na. Shout out So, po malapit sa nang alas matapos 12 to. na. Shout, time check na raw, sabi ng aking Papa Bear. Kain na. So, malapit na kaming kumain. Hintayin lang namin matapos tong kanyang gulay. Kain na kami. Kain na kami. And then, yung aming rice kabsa. Tapos kakain kami ulit. Ayan. Oh my God. Ang bango. Promise. Pack na pack. Pak na pak. Pwede pang negosyo. Pack na pack. Pwedeng pang negosyo. Kami negosyo. Nasa loob ba? Hintayin ko na natin siya. Click the bell. Subscribe. So, wait lang po, ipa-platter natin siya para po makita nyo kung itsura niya.